Kailangan ka ng pamilya, Isabela. Ang bawat salita mula kay Imelda, ang biyenan ni Isabela, ay tumagos sa ingay ng mga kumakalansing na kubyerto sa kanilang hapagkainan. Tumigil ang mundo ni Isabela sa isang saglit. Sa ilalim ng maningning na ilaw ng kanilang chandelier sa mansyon sa Makati, ang ngiti na pinipilit niyang isuot buong gabi ay biglang nanghina. Ito ang tanong na kanina, paumiikot sa hangin, nag-aabang, isang bombang malapit ng sumabog. At ngayon, sumabog na nga. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang asawa, na nakaupo sa tabi niya. Nakayuko ito, iniiwasan ng kanyang mga mata, isang senyales na alam ni Isabela. Alam ni Marco na darating ang tanong na ito. Ang init ng pagmamahal na naramdaman niya kanina nang hawakan nito ang kanyang kamay ay biglang nanlamig. Ma, napag-usapan na po natin ito, mahinang sabi ni Marco, ngunit walang bigat ang kanyang boses. At ano ang napag-usapan ninyo? Sagot ni Imelda, hindi inaalis ang tingin kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ng kanyang manugang. Nababagsak na lang ang kumpanyang pinaghirapan ng papa ninyo? Nahahayaan na lang natin? Isabela, bahagi ka ng pamilyang ito. Ang problema namin ay problema mo rin. Si Lourdes, ang kapatid ni Marco, ay uminom ng kanyang wine. It's just a simple loan guarantee, ate. Para sa pamilya naman. Hindi naman siguro mabigat yun sa'yo, di ba? May halong pangiinsulto sa tono ni Lourdes na para bang ang buong yaman at tagumpay ni Isabela ay isang bagay na napulot lang sa tabi-tabi. Napalunok si Isabela. Ang masarap na pagkain sa kanyang plato ay biglang nawalan ng lasa. Ilang taon na niyang sinisikap na maging perpektong asawa, perpektong manugang. Siya ang nag-aayos ng mga business plan para sa kumpanya ng mga Villanueva nang walang bayad. Siya ang nag-abono para sa startup online shop ni Lourdes. Siya ang bumili ng bahay na ito, isang modernong mansyon na pinangarap ni Marco, gamit ang sarili niyang ipon at malaking utang sa bangko. Ginawa niya ang lahat ng ito ng tahimik. Para sa pagmamahal, para sa pamilya. Pero ngayon, habang nakatingin sa 3 taong kaharap niya, pakiramdam niya ay hindi siya pamilya. Pakiramdam niya ay isa siyang solusyon, isang kasangkapan. Hindi naman sa ayaw kong tumulong. Nagsimula si Isabela. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Pero malaking responsibilidad ang paggarantiya sa isang business loan. Tita Imelda, kailangan ko lang pong pag-aralan muna ang mga papeles. Pag-aralan? Tumaas ang kilay ni Imelda. Ano pa ang kailangan mong pag-aralan? Hindi ka ba nagtitiwala sa asawa mo? Sa pamilya niya? Bawat salita ay isang patibong. Kung sasabihin niyang hindi, lalabas siyang masama. Kung sasabihin niyang oo, isusuko niya ang kanyang seguridad. Dito na unang nagsalita si Marco. Direktang nakatingin sa kanya. Mahal, sabi nito. At ang lambing sa boses nito ay parang gamot na pilit pinapainom sa kanya. It's just for cash flow. Pansamantala lang. Hindi ko naman hahayaang mapahamak ka. Ako ang bahala. Ang mga mata ni Marco, iyon ang kahinaan niya. Sa mga matang iyon, nakikita niya ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking nangako sa kanyang aalagaan siya. Napabuntong hininga si Isabela, isang pagsuko. Sige, halos pabulong niyang sabi. Kung para sa pamilya, gagawin ko. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Imelda. Si Lourdes ay nag-angat ng kanyang baso at si Marco ay hinawakan ng kanyang kamay, mahigpit na para bang nagpapasalamat. Ngunit sa ilalim ng hapag, ang isa pang kamay ni Isabela ay nakakuyom. Napakalamig. Kinagabihan, sa kanilang silid, niyakap siya ni Marco mula sa likod habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin. Sorry na, mahal, bulong nito sa kanyang tainga. Alam kong ayaw ni Mama na pinag-uusapan ng pera sa hapagkainan, pero desperado na talaga siya. Humarap si Isabela.
Marco, sigurado ka ba rito? Ang sabi mo noon, kaya nyo nang i-manage ang utang ng kumpanya. May mga hindi inaasahang gastos sabi nito. Iniiwasan ulit ang kanyang mga mata. Inilabas nito ang isang manipis na folder mula sa drawer. Pero promise, ito na ang huli. Isang maliit na halaga lang naman ito para makahinga lang tayo. After this, aayos din ang lahat. Binuklat niya ang mga papeles, mga salitang pamilyar sa kanya. Collateral, credit line, joint and several liability. Pero pagod na ang isip niya para suriin ang bawat detalye. Ang gusto niya lang ay matapos na ang gabing ito. Ang gusto niya lang ay ang yakap ng kanyang asawa. Ikaw ang alas ko, Isa, sabi ni Marco. Inilalagay ang ballpen sa kanyang kamay. Palagi. Itinuro ni Marco ang linya kung saan siya pipirma. Tumingin si Isabela sa mukha ng kanyang asawa. Ang ngiti nito, ang mga mata nitong puno ng pagmamahal. O yun ang gusto niyang isipin. At sa ilalim ng liwanag ng lampshade, nilagdaan ni Isabela ang kanyang pangalan. Isang pirma na sinilyuhan ng pag-ibig at pagtitiwala. Ilang linggo ang lumipas. Nasa gitna si Isabela ng isang mahalagang online meeting sa isang sulok ng sala na ginawa niyang pansamantalang opisina. Naging abala siya sa sarili niyang consultancy firm. Sinusubukang isalba ang mga maliliit na negosyong apektado ng pabago-bagong ekonomiya. Isang ping mula sa kanyang laptop ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang email. Galing ito sa bangko. Ang subject, Acknowledgement of Loan Guarantee Facility. Karaniwan lang ito. Isang simpleng confirmation. Binuksan niya ito nang walang pag-aalala. Handa nang i-delete pagkatapos. Pero habang binabasa niya ang mga detalye sa email, nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa isang linya. Sa isang numero, Loan Amount Secured, PHP 25,000. Zumauro. 25 milyong piso. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Naalala niya ang sinabi ni Marco. Isang maliit na halaga lang naman ito. Ang maliit na halaga na yon ay sapat na para bilhin ang kalahati ng lahat ng pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Napatingin siya sa screen ng kanyang cellphone sa litrato nilang dalawa ni Marco na masayang magkayakap. Ang nangiti sa litratong yon ay tila isang malaking kasinungalingan. Parang may kung anong mabigat na nakadagan sa dibdib ni Marco habang pinagmamasdan niya si Isabela mula sa siwang ng pinto. Hating gabi na. Pero ang liwanag mula sa laptop ng kanyang asawa ay patuloy na nagbibigay ilaw sa pagod nitong mukha. Nakatutok ito sa trabaho, seryoso, sa isang maliit na lamesa sa sulok ng kanilang sala. Isang linggo na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa hapagkainan. Isang linggo na rin siyang umiiwas sa tanong na alam niyang nag-aabang sa mga mata ni Isabela. 25 milyon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang numero sa kanyang isipan. Ang maliit na halaga na sinabi niya ay isang kasinungalingang unti-unting sumasakal sa kanya. Pumikit si Marco at naalala niya ang isang tagpo mula sa kanyang kabataan. Umiiyak ang kanyang ama sa kanilang lumang bahay sa Quezon City. Bagsak ang balikat habang kinukumpiska ng mga ahente ang kanilang mga gamit. Siya ay 16 na taong gulang noon at ang imahe ng kanyang amang durog na durog ay hindi na nawala sa kanyang alaala. Sa tabi niya, ang kanyang ina, si Imelda, ay hindi umiyak. Sa halip, may apoy sa mga mata nito. Hinawakan siya nito sa balikat at sinabi, Marco, tandaan mo ito. Huwag na huwag kang magiging mahina tulad ng papa mo. Hinding-hindi na tayo babalik sa ganito. Iyon ang pangakong binitawan niya. Ang pangakong naging tanikala sa kanyang leeg. Hindi ka pa ba matutulog, anak? Napatalon si Marco sa gulat. Nakatayo sa likod niya ang kanyang ina. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Ma, mahina niyang sabi. Nag-aalala lang ako kay Isa.
Lagi na lang siyang puyat. Sumimsim ng tsa si Imelda. Nagpapakahirap siya para sa pamilya. Dapat lang, ganyan ang isang mabuting asawa. Ang tono niya ay kaswal, pero may diin sa bawat salita. Huwag mong hayaang ma-pressure ka sa kanya, Marco. Asawa mo siya. Ang yaman niya ay yaman mo rin. Tungkulin niyang tulungan tayo. Pero ma, hindi tama yung ginawa natin. Nagsinungaling ako sa kanya tungkol sa halaga. Isang maliit na detalye lang yon, sabi ni Imelda. Iwinawagayway ang kamay na para bang nagtataboy ng langaw. Ang mahalaga, nailigtas natin ang kumpanya. Tas mo ang pangalan ng mga Villanueva. Ayaw mo namang maging katulad ng papa mo, hindi ba? Yun na naman, ang sandata ng kanyang ina, ang multo ng kanyang ama. Napayuko si Marco. Talunan. Kinabukasan habang nag-aalmusal, sinubukan ni Isabela na buksan ang usapan. Marco, tungkol sa email ng bangko. Yun ba? Mabilis na sagot ni Marco, hindi makatingin. Huwag mo nang alalahanin yun. Papel lang yun, mahal. Ako nang bahala. Alam mo naman, mino-monitor lang nila lahat ng accounts. Standard procedure. Tumangulang si Isabela, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang hindi nabigkas na mga tanong. Ang sakit sa dibdib ni Marco ay lalong tumindi. Ang pagkakataon para wasakin ang katahimikan ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Nang hapong iyon, tinawag siya ni Lourdes sa sala. Nakasimangot ito habang nakaturo sa maliit na espasyo kung saan nagtatrabaho si Isabela. Kuya, tingnan mo naman, reklamo ni Lourdes. Paano ako magla-livestream ng maayos kung ganito? Ang background ko, pader, kailangan ko ng professional-looking space. Para rin naman sa business to. Lumabas si Imelda mula sa kusina. Tama ang kapatid mo, Marco. At saka, hindi magandang tingnan na ang manugang ko ay nagtatrabaho sa sala na parang call center agent. Nakakahiya sa mga bisita. Saan naman siya pupunta? Tanong ni Marco. Kahit alam na niya ang isasagot nila. Tumingin si Imelda sa hagdanan, patungo sa ikalawang palapag. Nariyan ang home office, maluwag, tahimik. Hindi naman na yata masyadong ginagamit ni Isabela yon. Pero, opisina niya yon. Nandoon lahat ng gamit niya. Nanghihinang katwiran ni Marco. Pansamantala lang naman, giit ni Lourdes. Hanggat hindi pa ako nakakahanap ng sarili kong studio. Please, kuya, para sa future ng online shop ko. Dinala nila si Marco sa isang sulok at wala na siyang kawala. Nang gabing iyon, pinilit ni Marco na maging malambing ang kanyang boses. Naupo siya sa tabi ni Isabela sa kama. Mahal, simula niya, at parang buhangin ang mga salita sa kanyang lalamunan. May pabor sana akong hihingin. Tumingin si Isabela sa kanya, nag-aabang. Si Lourdes kasi, kailangan niya ng lugar para sa livestream niya. Naisip namin na baka pwedeng pansamantala lang. Gamitin muna niya yung home office. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mga mata ng asawa niya. Isang mabilis na kislap ng sakit na agad ding tinakpan ng isang blankong ekspresyon. Hindi ito nagsalita. Promise, mahal. Temporary lang talaga. Dugtong ni Marco. Nagmamakaawa. Kapag nakarecover na ang kumpanya at kumita na si Lourdes, hahanapan natin siya ng ibang lugar. Para lang talaga sa business niya. Tumagal ang katahimikan. Para kay Marco, bawat segundo ay isang pagdurusa. Sa wakas, tumango si Isabela. Isang mabagal, halos hindi mahahalata na pagtango. Sige, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Lilinisin ko bukas. Tumalikod ito at humiga. Yakap ang unan. Alam ni Marco na tapos na ang usapan. Alam din niyang may isa na namang lamat na nadagdag sa kanilang pagsasama. Kinabukasan, umuwi si Marco ng maaga. Naabutan niya si Isabela sa loob ng home office, tahimik na naglalagay ng kanyang mga libro at dokumento sa isang kahon.
Ang silid na dati puno ng buhay at mga pangarap ni Isabela ay unti-unti nang nawawalan ng laman. Nakatayo lang si Marco sa may pinto. Pinapanood ang bawat galaw ng kanyang asawa. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Anong sasabihin niya? Sorry? Alam niyang walang kwenta ang salitang iyon. Dinampot ni Isabela ang huling gamit sa lamesa. Isang silver frame na litrato mula sa kanilang kasal. Tinitigan niya ito sandali. Ang mga daliri ay marahang dumadampi sa salamin. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lourdes. Dala-dala ang kanyang ring light at cellphone stand. Hindi man lang ito tumingin kay Marco. Ang mga mata nito ay nakatuon sa espasyo. Sinusukat na ang bawat sulok. Walang pasabi, walang pasasalamat. Tumingin ito kay Isabela na noon ay hawak pa rin ang kanilang wedding picture. Ate, pakibilisan naman diyan, sabi ni Lourdes. Ang boses ay puno ng pagkainip. Kailangan ko nang iset up yung mga ilaw ko. Ang bago niyang opisina ay isang maliit na mesa sa tabi ng bintana sa sala. Dito, sa gitna ng daanan ng lahat, sinubukan ni Isabelang muling buuin ang kanyang mundo. Ang bawat pagdaan ni Imelda sa likod niya ay may kasamang buntong hininga na puno ng pagkadismaya. Ang bawat tawanan ni Lourdes mula sa dati niyang opisina sa itaas ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang online meeting kasama ang isang bagong kliyente. Pinipilit niyang mag-focus sa mga numero sa kanyang screen, sa boses ng kausap niya. So as you can see, Ms. Cruz, the logistics cost is our main problem. Biglang umalingaw-ngaw sa buong bahay ang isang malakas na tugtog, isang pop song na nakakabingi. Sinundan ito ng isang mas malakas pang boses. What's up, Lourdes lovers? Welcome to my live selling event. Pinapapikit ng mariin si Isabela. Sinubukan niyang huwag pansinin. I'm sorry sir, could you please repeat that? Tanong niya sa kliyente. Pilit nang ngumingiti. I said ang ganda-ganda ko ngayon, di ba? Sigaw ni Lourdes na sinundan ng malakas na pagtawa. Ang bass ng tugtog ay yumayanig sa sahig. Namula ang mukha ni Isabela sa hiya. Sir, I am so sorry for the background noise. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit at kahihiyan. Can I call you back in 5 minutes? Pagkatapos ng tawag, napayuko si Isabela sa kanyang lamesa. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito ang bahay na pinangarap niya. Hindi ito ang pamilyang inakala niyang magiging kanlungan niya. Maya-maya, para kumalma, tumayo siya para kumuha ng isang basong malamig na tubig sa kusina. Habang papalapit siya, narinig niya ang mahihinang boses nina Imelda at Lourdes mula sa dining area. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, pero ang pangalan niya ay malinaw na narinig niya. Swerte talaga si Kuya Marco dyan kay Isabela. Sabi ni Lourdes, may halong panunuya. Para siyang nakapulot ng gatasang baka. Hindi nauubusan. Hayaan mo na, sagot ni Imelda. At least, may pakinabang. Ngayon, itong online shop mo, kailangan na nating palakihin. Kailangan mo ng mas malaking warehouse para sa mga stocks mo. Hindi pwedeng sa garahe lang. Iyon na nga, ma. Nagtingin na ako sa Pasig. Medyo mahal ang upa pero kaya naman kung gagamitin ulit natin ang pangalan ng ate mo. Pagtatapos ni Imelda, ang boses niya ay malamig at kalkulado. Kaunting lambing lang kay Marco. Alam mo na, para sa kinabukasan ng pamilya. Hindi makakatanggi yun. Basta tayo ang makinabang, pirma lang siya ng pirma. Isang tawa ang narinig ni Isabela, isang tawang puno ng kumpiyansa. Gatasang baka, isang baka na gatasan. Nabitiwan ni Isabela ang baso bago pa man ito mapuno. Hindi ito nabasag, ngunit ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay sapat na para tumahimik ang nasa loob. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sulok sa sala. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang sakit ay hindi na lang hapdi. Ito ay lason na unti-unting kumakalat
sa buong sistema niya. Inantay niya si Marco ng gabing iyon. Inantay niyang matapos itong maligo, magbihis, at humiga sa tabi niya. Inantay niyang yakapin siya nito. Ngunit nang maramdaman niya ang braso nito sa kanyang baywang, parang balat ng ahas ang dumampi sa kanya. "Marco?" sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "May plano ba si Lourdes na kumuha ng warehouse?" Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Marco. "Warehouse? Saan mo naman narinig yan?" "Narinig ko lang silang nag-uusap kanina," diretsong sabi ni Isabela. Isang mahabang katahimikan. "Mahal, baka naman mali lang ang pagkakarinig mo," sabi ni Marco. Ang boses ay nag-iingat. "Alam mo naman yang si Lourdes, malakas mangarap. Plinaplano pa lang niya ang lahat. Wala pang sigurado." "So wala kang alam tungkol sa warehouse sa Pasig?" Tanong ulit ni Isabela. Tinitingnan ng anino sa kisame. "Wala." Mabilis na sagot ni Marco. "Stress lang siguro yan sa trabaho isa. Masyado mo nang dinidibdib lahat. Relax ka lang. Kami ang bahala sa mga problema ng pamilya." "Kami?" Bulong ni Isabela sa sarili. "O kayo lang?" Hindi na nagsalita si Isabela. Tumalikod na lang siya, papalayo sa init ng katawan ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang pag-iisa, isang klase ng pag-iisa na mas masakit pa kaysa sa pagiging mag-isa talaga. Habang nakahiga sa dilim, katabi ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, isang tanong ang pumasok sa isip ni Isabela na nagpabago sa lahat. Sino ba itong taong katabi ko? Siya pa rin ba ang lalaking minahal ko? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bedside table. Tiningnan niya ito. Umaasang mensahe mula sa isang kliyente. Ngunit ang pangalan sa screen ay mula sa kanyang personal na assistant. Nagtaka siya. Gabi na. Sinagot niya ang tawag. "Hello, Ana?" "Ma'am Isabela, good evening po. Sorry po sa abala," sabi ng kanyang assistant. Ang boses ay professional. "Gusto ko lang po i-confirm. Nakatanggap po kasi ako ng automated email notification. May in-apply daw po kayong malaking credit guarantee para sa isang warehouse property sa Pasig. Nag-grant na po yung preliminary approval." Napatigil sa paghinga si Isabela. Ang buong silid ay umikot. "Ma'am, nandyan pa po ba kayo?" Tanong ni Ana. Ang mga bulong sa dilim ay hindi na pala bulong lang. Ito na pala ang katotohanan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Isabela. Pinutol niya ang tawag. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot ang pulang button sa screen. Ang katahimikan sa kanilang silid ay biglang naging nakakabingi. Tumingin siya sa natutulog na si Marco. Ang dibdib nito ay marahang tumataas baba. Walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa mundo ni Isabela. Paano? Iyon lang ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Paano nangyari ito? Hindi siya pumirma ng kahit anong papeles. Hindi siya nag-apply ng kahit anong loan. Ang Isabela ng kahapon ay marahil iiyak, gigisingin si Marco, at magmamakaawa para sa isang paliwanag. Ngunit ang Isabela ngayong gabi ay iba na. Ang sakit na naramdaman niya sa mga nagdaang linggo ay namuo at tumigas. Nag-anyong isang malamig at matibay na determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Kinabukasan, kumilos siya nang may kakaibang kalmado. Hinalikan niya si Marco sa pisngi bago ito umalis papuntang opisina. Isang kilos na dati puno ng pagmamahal, ngunit ngayoy walang anumang emosyon. Ngumiti siya kay Imelda sa almusal. Tiniis niya ang ingay ng live stream ni Lourdes. Para sa kanila, isa lang itong ordinaryong araw. Para sa kanya, ito ang simula ng digmaan. Sa oras ng tanghalian, habang abala ang lahat, tahimik siyang lumabas ng bahay. Nagmaneho siya papunta sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa BGC. Doon, naghihintay sa kanya si Attorney Ramirez, isang matalas at respetadong corporate lawyer na dati niyang nakatrabaho. "Salamat sa pagdating, Attorney Ramirez," sabi ni Isabela. Ang boses ay matatag,
Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, Isabela, bati ng abogado, isang seryosong babae na nasa edad 40. Your call sounded urgent. What seems to be the problem? At doon, sa isang tahimik na sulok ng coffee shop, ibinuhos ni Isabela ang lahat. Hindi bilang isang asawang nasasaktan, kundi bilang isang kliyenteng niloloko. Ikinuwento niya ang tungkol sa unang loan, ang pagkawala ng kanyang opisina, at ang pinakahuli, ang misteryosong warehouse sa Pasig. Nakinig ng mabuti si Attorney Ramirez, paminsan-minsan ay tumatango. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Isabela. I need to know everything, attorney, sabi ni Isabela sa huli. Lahat ng nakapangalan sa akin, lahat ng utang na ginagarantiya ko. I need a full financial audit on myself and I need it done quietly and quickly. I understand, sabi ng abogado. Give me 48 hours. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahabang 2 araw sa buhay ni Isabela. Kumilos siya na parang walang nangyari. Nagtrabaho siya, ngumiti, at sumagot sa mga tanong ni Marco. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Nag-aabang sa isang email na magbabago sa lahat. At dumating nga ito, gabi. Nasa banyo siya, nagpapanggap na naliligo. Dala niya ang kanyang tablet. Nakaupo siya sa takip ng inidoro. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib habang binubuksan ng email mula kay Attorney Ramirez. Ang subject, for your eyes only. Mayroong 6 na PDF files na naka-attach. Binuksan niya ang una. Isang car loan para sa bagong SUV ni Lourdes. Ang guarantor, Isabela Cruz. Binuksan niya ang pangalawa. Isang credit line para sa supplier ng online shop ni Lourdes. Ang guarantor, Isabela Cruz. Pangatlo. Pang-apat. Panlima. Bawat isa ay isang sampal sa kanyang mukha. Mga equipment loan, inventory financing, revolving credit. Lahat nakasandal sa kanyang pangalan, sa kanyang pinaghirapan. Ngunit ang huli, ang pang-6 na file, ang siyang tuluyang dumurog sa kanya. Metrobank Prime Commercial Loan. Guarantor, Isabela C. Villanueva. Ito iyon, ang malaking loan na nagkakahalaga ng 25 milyon. Ang papeles na sinabi ni Marco ay maliit na halaga lang. Habang iniscroll niya ang dokumento, isang pamilyar na imahe ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang kopya ng signature page. Pinalaki niya ito sa screen ng tablet. Nandoon ang kanyang pangalan. At sa ibabaw nito, ang kanyang pirma. Oh, ang dapat sana'y pirma niya. Tinitigan niya ito ng matagal. Kabisado niya ang bawat kurba, ang bawat ikot ng sarili niyang lagda, ang letrang I. Ang pagloop ng S hanggang ang dulo ng A. Ang pirma sa dokumento ay halos perpekto. Isang napakagaling na imitasyon, ngunit may isang maliit, halos hindi mapansing detalye sa dulo ng kanyang apelyido na iba. Isang bagay na siya lang ang makakapansin. Hindi ito ang kanyang pirma. Kasabay ng pagkaunawang yon, isang alaala ang bumalik sa kanya. Mga ilang buwan na ang nakalipas. Nagmamadali si Marco, may hinahabol na meeting. May pinapirmahan ito sa kanyang mabilis. Isang simpleng bank form daw para sa pag-update ng kanilang joint account. Pakipirmahan mo na lang dito. Mahal. Para mai-submit ko na, sabi nito noon. Pareho lang naman yan sa mga dati nating pinirmahan. Dahil sa pagtitiwala, pumirma siya ng hindi binabasa. Napahawak si Isabela sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Ginamit ni Marco ang pirma niyang iyon. Ginamit ito para pag-aralan, para kopyahin, para pekein. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking katabi niya sa pagtulog gabi-gabi, ang ama ng kanyang mga pangarap, ay isang magnanakaw. At ang ninakaw nito ay hindi lang pera. Ninakaw nito ang kanyang tiwala, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kaluluwa. Napatayo siya, nanginginig.
Lumabas siya ng banyo. Nakahiga na si Marco sa kama, nagbabasa ng libro. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Ang tagal mo naman, mahal. Hinihintay na kita. Ang nangiting iyon na dating nagpapakalma sa kanya, ngayon ay parang isang maskara ng demonyo. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone mula sa bedside table. Walang pag-aalinlangan, idinayal niya ang numero ni Marco. Nakita niyang nagulat ito nang mag-ring ang cellphone sa kamay nito. Sinagot nito ang tawag. Nagtataka. Hello? Hindi nagsalita si Isabela sa cellphone. Sa halip, nagsalita siya sa loob ng silid. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Walang bahid ng anumang panginginig. Kailangan nating mag-usap, Marco, sabi niya, habang nakatitig sa mga mata ng kanyang asawa. Ang nangiti sa mukha ni Marco ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito. Isa? Anong ginagawa mo? Tanong nito. Ibinababa ang cellphone. Hindi pinansin ni Isabela ang tanong. Nagpatuloy siya. Bawat salita ay mabigat at may bigat na parang bato. Gusto kong makausap ka ulit niya. Ngayon din. Isang malamig na kaba ang gumapang sa mukha ni Marco. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Isabela na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang kislap na hindi sakit, hindi galit, kundi isang bagay na mas nakakatakot, ang absolutong katiyakan. Tungkol saan? Halos pabulong na tanong ni Marco. Tumingin si Isabela sa cellphone na hawak niya. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Marco. Tungkol sa pirma ko, sabi niya, ang bawat pantig ay matalas na parang bubog. Sa loan application ninyo sa Metrobank, ang mga salita ni Isabela ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, ang komportabling init ng kanilang silid tulugan ay biglang nanlamig. Ang hangin ay naging mabigat. Halos hindi niya mahinga. Pirma. Metrobank. Alam na niya. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang alam na ng asawa niya. Isang alon ng matinding takot ang bumalot sa kanya. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang librong hawak niya ay nahulog sa sahig nang may malakas na kalabog. Anong sinasabi mo? Ang tanong ay mahina. Isang desperadong pagtatangka na bumili ng oras, ngunit ang mukha ni Isabela ay isang blangkong pader. Walang awa, walang puwang para sa mga kasinungalingan. Huwag na tayong maglokohan, Marco. Sabi ni Isabela, ang boses ay nanatiling kalmado. Isang kalmadong mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Nakita ko ang mga dokumento. Nakita ko ang pirma. Hayaan mo akong magpaliwanag. Mabilis na sabi ni Marco. Napatayo. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan niya. Naghanda siya ng 100 kasinungalingan sa kanyang isip. 1,000 dahilan. Para sa pamilya. Para sa atin. Pansamantala lang. Pero bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Imelda, nakapangalis ng pampaganda pero bakas pa rin ang awtoridad sa kanyang mukha. Ano itong naririnig kong sigawan? Hating gabi na. Kasunod niya si Lourdes, nakapantulog na sutla, ang mukha ay puno ng pagkainis. Oo nga, kuya. Rinig hanggang sa kwarto ko. Ano bang problema? Ang pagdating nila ay ang huling bagay na kailangan ni Marco. Ito dapat ay sa pagitan lang nilang mag-asawa. Pero ngayon, naging isang hukuman. At si Isabela ang taga-usig habang siya ang nasasakdal na walang kalaban-laban. Mabutit nandito kayo, sabi ni Isabela. Ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Marco dahil kasama kayo sa usapang ito. Kinuha ni Isabela ang kanyang tablet mula sa banyo at inilapag ito sa kama. Ang screen ay nakabukas sa peking pirma. Ito, sabi ni Isabela. Ipaliwanag ninyo ito sa akin. Nagsiksikan sina Imelda at Lourdes para tingnan ito. Nakita ni Marco ang mabilis na pagbabago sa mukha ng kanyang ina, mula sa pagkalito, patungo sa pagkaunawa, at sa huli, sa galit.
Ngunit ang galit na yon ay hindi para kay Marco, para ito kay Isabela. At ano naman ngayon? Matigas na sabi ni Imelda, humarap kay Isabela. Isang pirma lang yan. Ginawa yan ng asawa mo para iligtas ang negosyo ng pamilya, ang pamilya niya. At bilang asawa, hindi ba't obligasyon mong suportahan siya? Obligasyon kong suportahan siya, tita. Pero hindi ko obligasyong payagan siyang pekein ang pirma ko at isanla ang kinabukasan ko nang wala akong kaalam-alam. Giit ni Isabela, sa unang pagkakataon ay may bahid na ng galit sa kanyang boses. Huwag kang umarte na parang biktima ka rito, Isabela. Sigaw naman ni Lourdes. Nakikinabang ka rin naman sa lahat ng ito. Itong bahay na tinitirhan mo, yung mga magagarang gamit mo, lahat yan dahil sa pangalan ng pamilya namin. Hindi makapaniwala si Isabela sa kanyang narinig. Ako ang bumili ng bahay na ito. Dito na sumabog si Imelda. Lumapit ito kay Isabela, ang mga matay nag-aapoy. Pero pera lang yan. Kami, pangalan ang pinag-uusapan dito. Dugo at pawis ng ama ni Marco. At ikaw, na isang tagalabas. Ano ang karapatan mong questionin ang mga desisyon namin para sa sarili naming pamilya? Tagalabas. Ang salitang yon ay tumama kay Isabela na parang kidlat. Sa gitna ng kaguluhan, lahat ng mata ay napunta kay Marco. Siya ang sentro. Siya ang asawa. Siya ang anak. Ang kanyang salita, ang magiging hatol. Marco, sabihin mo sa kanila. Pakiusap ni Isabela. Ang boses ay basag na. Sabihin mong mali ito. Tumingin si Marco sa asawa niya. Nakita niya ang sakit at pagmamakaawa sa mga mata nito. Ito ang babaeng mahal niya. Ito ang babaeng sinumpaan niyang proprotektahan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina. Nakita niya ang apoy, ang babala, ang multo ng kanyang ama, at ang pangako ng isang 6 na taong gulang na batang lalaki. Huwag kang magiging mahina. Naramdaman ni Marco na nahahati ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang dila ay parang naging bato. Ang kanyang lalamunan ay natuyo. Marco? Ulit ni Isabela, ang pag-asa sa boses nito ay unti-unti nang nawawala. Binuksan ni Marco ang kanyang bibig. May gusto siyang sabihin. Mahal, patawarin mo ako. Tama ka, mali kami. Pero walang salitang lumabas. Sa halip, napayuko siya. Tumingin siya sa sahig, sa kanyang mga paa. Saan man, wag lang sa mga mata ng kanyang asawa. At sa katahimikang yon, narinig ni Isabela ang pinakamasakit na sagot. Ang katahimikan ni Marco ay isang pag-amin. Isang pagkampi, isang pagtataksil na mas masahol pa kaysa sa pekeng pirma. Napangiti si Isabela, isang mapait, basag na ngiti. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Isa lang. Pagkatapos ay pinunasan niya ito at ang pumalit sa sakit ay isang malamig at matigas na pagtanggap. Nakikita ni Imelda ang pagkatalo ni Isabela bilang kanyang pagkapanalo. Lumapit ito at tinuro ang pinto. Kung hindi mo kayang intindihin ang ibig sabihin ng pagiging isang Villanueva, sabi ni Imelda, ang boses ay puno ng laso na tagumpay. Kung hadlang ka lang sa aming pag-ahon, marahil ay hindi ka nababagay dito. Ang mga salita ay binitawan sa hangin, mabigat at pinal. Ngunit ang tunay na tagahatol ay ang huling sigaw. Ang sigaw na nagmula sa ina na kumokontrol sa kanyang anak na lalaki. Tumingin si Imelda kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na matagal nang kinikimkim. Ikaw lang ang problema dito. Sigaw ni Imelda. Dinuduro si Isabela. Mula nang dumating ka, nagkaroon ng lamat sa pamilya. Kung hindi ka makakatulong, umalis ka. Ang huling salita ay isang utos. Tumingin si Isabela kay Marco. Isang huling, desperadong pag-asa. Hinihintay niyang tumutol ito. Hinihintay niyang sabihin, Ma, tama na. Asawa ko siya. Hinihintay niyang ipagtanggol siya. Pero nanatiling nakayuko si Marco, isang estatwa ng kaduwagan. Ang kanyang katahimikan
ay sumang-ayon sa utos ng kanyang ina. Doon, gumuho ang lahat ng natitira sa puso ni Isabela. Sige, sabi ni Isabela. Ang boses ay mahinahon, ngunit ang kahinahunan na iyon ay mas matalas pa sa anumang sigaw. Aalis ako. Walang lingon-likod, tumalikod siya at pumasok sa kanilang walk-in closet. Narinig niya ang mahinang boses ni Lourdes. Sa wakas, narinig niya ang pag-alis ng kanyang biyenan. Ang silid ay biglang tumahimik, maliban sa tunog ng pagbagsak ng ulan sa labas. Nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas, na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanyang pagkasira. Ang mga damit na nakasabit sa closet ay parang mga multo ng nakaraan. Bawat isa ay may kwento. Ang pulang bestida na suot niya sa unang date nila ni Marco, ang puting blusa mula sa kanilang anibersaryo, ang simpleng damit na suot niya nang una siyang ipakilala sa pamilya Villanueva. Ngunit hindi iyon ang mga kinuha ni Isabela. Nilampasan niya ang lahat ng iyon. Kinuha niya ang isang maliit na maleta mula sa itaas ng cabinet, isang maletang ginagamit niya para sa mga business trip. Binuksan niya ito sa ibabaw ng kama. Tahimik siyang kumilos. Ang tanging maririnig sa silid ay ang tunog ng pagzip ng mga damit at ang marahas na pagbuhos ng ulan sa labas. Hindi siya umiyak. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng luha sa loob niya. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Inilagay niya sa loob ang kanyang mga corporate attire, mga blusa, slacks at ilang blazer, ang kanyang laptop at mga mahahalagang dokumento mula sa kanyang personal na safe. Kinuha niya ang kanyang mga alahas, pero ibinalik niya sa kahon ang wedding ring at engagement ring. Ang mga yon ay hindi na kanya. Hindi siya naglagay ng kahit isang litrato. Habang isinasara niya ang maleta, naramdaman niya ang presensya ni Marco sa may pinto ng closet. Hindi siya lumingon. Isa. Ang boses nito ay basag. Isang salita lang, pero puno ng 1,000,000 bagay na huli na para sabihin. Hindi sumagot si Isabela. Kinuha niya ang kanyang maleta at handbag. Dahan-ahan siyang lumingon at humarap sa lalaking minsan ay naging buong mundo niya. Nakatayo si Marco roon. Ang muka ay basang-basa sa luha. Ang itsura nito ay isang larawan ng pagdurusa at pagsisisi. Ngunit para kay Isabela, huli na ang lahat. Ang kanyang puso ay isa ng disyerto. Walang anumang luha ang makakadilig dito para muling mabuhay. Saan ka pupunta? Tanong ni Marco. Ang boses ay halos hindi marinig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Hindi ko alam, sagot niya. Pero alis ako sa bahay na ito. May diin sa huling salita. Isang paalala na hindi ito kanilang bahay. Ito ay bahay niya. Nilagpasan niya si Marco. Bawat hakbang palayo ay parang isang pagputol sa isang kadenang matagal nang gumagapos sa kanya. Hindi siya hinawakan ni Marco. Hindi siya pinigilan. Nanatili lang itong nakatayo roon. Isang buhay na monumento ng kanyang mga maling desisyon. Habang bumababa siya sa engrandeng hagdanan, nakita niya si Imelda at Lourdes sa sala. Nagbubulungan sila, ngunit tumigil nang makita siya. Walang sino man ang nagsalita. Ang tanging naririnig lang ay ang malakas na tunog ng mga gulong ng kanyang maleta sa makintab na sahig. Pagdating niya sa malaking pinto, huminto siya. Hindi para mag-alinlangan, kundi para damhin ang huling sandali. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. Ang mga mamahaling muebles, ang mga painting sa dingding, ang chandelier na kumikinang, mga bagay. Mga bagay na binili niya, pero hindi kailanman nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay kabilang. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at humakbang palabas. Ang malamig na hangin at malakas na buhos ng ulan ay sumalubong sa kanya. Sa isang iglap, basang-basa na siya. Ang kanyang buhok ay dumikit sa kanyang mukha. Ang kanyang damit ay kumapit sa kanyang balat. Hindi niya ito ininda.
Hindi siya nag-abala na pumunta sa garahe para kunin ang kotse niya. Nagsimula lang siyang maglakad. Hila-hila ang kanyang maleta sa basang kalye ng eksklusibong subdivision. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanya ay parang isang paglilinis, tinatanggal ang mga bakas ng mga kasinungalingan ng pagpapanggap ng sakit. Ang mga luha na hindi niya magawang ilabas kanina ay kusa ng bumagsak, humahalo sa ulan sa kanyang pisngi. Umiyak siya hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa paglaya. Sa ilalim ng isang street lamp, huminto siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa handbag. Ang screen ay nababasa ng ulan, pero hindi niya ito pinansin. Hinanap niya ang numero ng kanyang abogado, si Attorney Ramirez. Nanginginig ang kanyang daliri, ngunit nang magring ito at sagutin sa kabilang linya, ang kanyang boses ay hindi nabasag. Ito ay matatag. Ito ay puno ng isang kapangyarihan na ngayon niya lang natuklasan sa sarili niya. Attorney, sabi niya, ang kanyang boses ay sumasabay sa lakas ng ulan. It's Isabella Cruz. May saglit na katahimikan sa kabilang linya. Simulan mo na ang proseso. Utos ni Isabella, ang bawat salita ay isang deklarasyon. I-pull out mo lahat. Lahat ng loan guarantees, lahat ng credit lines, lahat ng nakapangalan sa akin. Ngayon din, para kay Lourdes Villanueva, ang buhay ay hindi kailanman naging ganito kasarap. 2 linggo na ang nakalipas mula nang umalis si Isabella at sa loob ng 2 linggong iyon, pakiramdam ni Lourdes ay nakalaya siya. Ang bigat, ang pagkukunwari, ang presensya ng kanyang hipag na palaging tila tahimik na humuhusga. Lahat ay naglaho. Ang mansyon ay naging mas maliwanag, mas masaya. Ito na ngayon ang kaharian nila ng kanyang ina. Isang tagay para sa katahimikan. Sabi ni Imelda isang gabi, itinaas ang kanyang baso ng champagne. Nakaupo sila sa mamahaling sofa sa sala, ang lugar kung saan dating nagtatrabaho si Isabella. Ngayon, isa na itong maluwag na espasyo. Para sa katahimikan, ma, sagot ni Lourdes. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At para sa paglago ng aking empire. At totoo nga, ang kanyang online shop, ang Lourdes Lux, ay sumasabog sa tagumpay. Dahil sa bagong warehouse sa Pasig, nakakuha siya ng mas maraming inventaryo. Ang kanyang mga livestream ay mas enggrande, ginagawa sa dati opisina ni Isabella, na ngayon ay isa ng state-of-the-art studio. Ang pera ay dumadaloy na parang tubig. Si Isabella, isa na lang siyang masamang panaginip. Isang pabigat na sa wakas ay natanggal. Ang unang senyales ng problema ay dumating sa anyo ng isang maliit na aberya. Nasa isang high-end na boutique, si Lourdes sa Greenbelt, bitbit ang isang designer dress na nagkakahalaga ng 6 na numero. Ngunit nang iabot niya ang kanyang company credit card, ibinalik ito ng sales lady ng may pilit na ngiti. I'm sorry ma'am, na-decline po. Kumunot ang noo ni Lourdes. What? That's impossible. Subukan mo ulit. Sinubukan ulit ng sales lady. Pareho pa rin. Decline po talaga ma'am. Namula sa inis si Lourdes hindi sa hiya. May problema siguro sa sistema ninyo. Mataray niyang sabi. At kumuha ng ibang card mula sa kanyang pitaka. Binaliwalan niya ang insidente. Technical glitch lang yan. Nang gabing iyon, sinubukan ni Marco na kausapin sila. Ang kanyang kuya ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng 2 linggo. Malalim ang mga mata nito, laging balisa. Ma, Lourdes, kailangan nating mag-usap. Sabi nito, ang boses ay seryoso. Hindi niyo ba naiintindihan? Lahat ng credit lines, lahat ng loans ng kumpanya, halos lahat yan, nakagarantiya kay Isabella. Iminulat ni Lourdes ang kanyang mga mata. Oh my God, kuya! Heto na naman tayo. Move on ka na nga. Iniwan na niya tayo, di ba? Eh di good riddance. Hindi ito tungkol sa pag-move on, Lourdes, giit ni Marco. This is business. Kapag binawi niya ang guarantee, hindi niya gagawin yun, putol ni Imelda. Ang boses ay puno ng kumpiyansa.
Masyado niyang mahal ang kapatid mo para gawin yun. Nagtatampo lang yun. Babalik din yun kapag naubos na ang pera niya. At saka kuya, dagdag ni Lourdes, huwag ka ngang KJ. Ang ganda na ng takbo ng lahat. Bukas, mayroon akong pinakamalaking live stream. Mag-a-announce ako ng record-breaking sales. Ito na yung hinihintay natin, ang pagbangon ng mga Villanueva. Tumingin si Marcos sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Bahala kayo, sabi nito at tumalikod. Kinabukasan, nasa studio na si Lourdes. Ang kanyang makeup ay perpekto. Ang kanyang damit ay kumikinang. Ang mga produkto ay nakahanay ng maganda sa likod niya. Siya ang reyna sa kanyang trono. Ito ang kanyang sandali. Pinindot niya ang power button ng kanyang laptop. Habang naglo-load ang sistema, binuksan niya ang kanyang email sa cellphone para sa isang huling pag-check. May isang bagong mensahe sa kanyang inbox, galing sa bangko. Ang subject ay nakasulat sa malalaking letra, Urgent Notice, Credit Agreement Violation. Binuksan niya ito. Puno ito ng mga salitang hindi niya maintindihan. Breach of contract, immediate recall, withdrawal of guarantee facilities. Natawa si Lourdes. Mga scammer talaga. Kahit saan, bulong niya sa sarili. Masyado siyang abala at masaya para intindihin ang mga ganitong kalokohan. Isa lang itong isa sa daan-daang spam email na natatanggap niya araw-araw. Nang walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete button. Ang email ay nawala. Inayos niya ang kanyang buhok, tumingin sa camera, at ngumiti ng kanyang pinakamatamis ng ngiti. Libo-libong Lourdes lovers ang naghihintay. Humigop siya ng hangin, ang puso niya ay puno ng pagkasabik at pagmamataas. Okay team, sabi niya sa kanyang sarili. It's showtime. At pinindot niya ang go live button. Hello, my Lourdes lovers! Welcome back to my channel. Are you ready to shop till you drop? Ang enerhiya ni Lourdes ay nasa kasukdulan. Ang liwanag mula sa kanyang ring light ay nagpapakislap sa kanyang mga mata. Sa screen ng laptop, bumuhos ang daan-daang komento sa loob lamang ng ilang segundo. Tracy, Sassy, Pogi. 3. We love you, Queen Lourdes. OMG that dress. Take my money na. Ngumiti siya. Isang ngiting sanay na sanay. Nakikita niyo ba ang ganda ng ating set ngayon? This is the new Lourdes Lux headquarters. Dahil sa inyong walang sawang suporta, we are getting bigger and better. Ipinakita niya ang unang produkto, isang mamahaling serum. At bilang pasasalamat, for tonight only, lahat ng items ay magkakaroon ng 20% discount. So get your wallets ready. Ang sales counter sa gilid ng screen ay nagsimulang umakyat ng mabilis. 50,000 pesos, 100,000, 150,000, bawat numero ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang patunay. Patunay na hindi niya kailangan si Isabela. Patunay na siya. Si Lourdes Villanueva ay isang bituin sa sarili niyang kakayahan. Wow! Grabe kayo, lovers! Ubos na agad ang stocks ng ating golden serum. But don't worry, marami pa tayong pasabog tonight. Nasa ibaba si Marco, sa sala, umiinom ng alak. Mag-isa. Ang malakas na boses ni Lourdes mula sa itaas ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang ulo. Bawat tawa, bawat pekeng sigaw ng kagalakan ay nagpapaalala sa kanya ng kasalanan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato ni Isabela. Ang ngiti nito, ang mga mata nitong puno ng tiwala. Tiwalang sinira niya. 2 linggo na siyang sinusubukang tawagan ito, pero palaging unattended. Nag-iwan siya ng hindi mabilang na mga mensahe. Isa, please, mag-usap tayo. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Walang sagot. Bigla, narinig niya ang tunog ng doorbell. Isang mahaba, paulit-ulit na tunog. Kumunot ang noo niya. Gabi na. Wala silang inaasahang bisita. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. User 7845. Ang ingay ng doorbell niyo, Miss Lourdes. Gorgeous Girl 22.
Hahaha, may humahabol na customer. Lux fanatic. Sino kaya yan? Baka may special guest. Oh, ignore that, lovers. Tawa ni Lourdes, medyo naiinis sa ingay. Baka delivery lang. As I was saying, this next item is a limited edition handbag. Pero hindi tumigil ang doorbell. Mas lalo pa itong lumakas at naging mapilit. Nakita niyang pumasok sa frame ng kanyang kamera ang anino ng kanilang kasambahay na nagmamadaling bumaba. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Marco na nakikipag-usap sa kung sino. Sinubukan niyang magpatuloy pero ang atensyon ng mga manonood ay naiba na. User 1 banda note 2. Ano yung nangyayari? Chismosa ako. Parang may commotion sa baba. Lux fanatic. Miss Lourdes, okay lang po ba kayo? Yes, of course, lovers. Everything is fine. Sabi niya pilit ng ngumingiti. Pero sa likod ng camera, sa salamin ng glass door ng kanyang studio, nakita niya ito. 2 lalaki. Nakasuot ng kulay abong business suit. Seryoso ang mga mukha. Papalapit sila sa hagdanan, kasunod si Marco na namumutla at si Imelda nakakalabas lang mula sa kanyang silid. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa puso ni Lourdes. Excuse me for a second, lovers, sabi niya sa camera. Pinipilit na maging kaswal. May aayusin lang akong technical issue. Don't go anywhere. Pinindot niya ang mute button pero hindi niya pinatay ang video. Bumukas ang pinto ng studio. Pumasok ang 2 lalaki kasama si Marco. Ano to, kuya? Sino sila? Nanggagalaiting tanong ni Lourdes. Nasa gitna ako ng live stream. Ang mas matandang lalaki sa 2 na may dalang leather briefcase ay tumingin sa kanya ng walang emosyon. Miss Lourdes Villanueva? Yes. At sino naman kayo para basta-basta na lang pumasok dito? Ako po si Mr. Reyes mula sa Metrobank Legal Department, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. At ito si Mr. Santos, isang representative mula sa Sheriff's Office. Napatingin si Lourdes kay Marco na napayuko lang. Si Imelda na nakatayo sa likod ay napahawak sa dibdib. Metrobank? Ulit ni Lourdes. Teka, kung tungkol ito sa credit card na na-decline, may technical issue lang. Hindi po ito tungkol sa credit card, ma'am. Putol ni Mr. Reyes, ito po ay tungkol sa paglabag sa mga tuntunin ng inyong commercial loan at credit facilities na may kabuuang halaga na ibome tumingin ito sa papeles na hawak. 42,500,000 pesos. Natawa si Lourdes, isang tawang puno ng nerbiyos. Ano? Anong paglabag? Bayad lahat ng bills namin. Bayad po, oo. Pagsang-ayon ni Mr. Reyes. Ngunit ang lahat ng pasilidad na iyon ay nakasalalay sa isang sulong bagay. Ang continuing guarantee na pirmado ni Ginang Isabela Cruz Villanueva. Sa pagbanggit ng pangalan ni Isabela, lahat ay natahimik. Noong nakaraang 2 linggo, pagpapatuloy ni Mr. Reyes, sa pamamagitan ng kanyang abogado, formal na binawi ni Ginang Cruz Villanueva ang lahat ng kanyang garantiya, isang karapatan niya sa ilalim ng Clause 17B ng kontrata. Dahil dito, ang bangko ay napilitang i-recall ang lahat ng pautang effective immediately. Ang mga salita ay parang banyagang lengguwahe kay Lourdes. Hindi niya maintindihan. Recall? Anong recall? Ibig sabihin, ma'am, sabi ng sheriff, sa unang pagkakataon ay nagsalita. Lahat ng ari-arian na nakuha gamit ang mga pautang na yon, kabilang ang lahat ng inventaryo sa inyong warehouse sa Pasig at ang mga kagamitan dito sa inyong studio ay pansamantalang kukumpiskahin ng bangko habang inaayos ang inyong pagkakautang. Naramdaman ni Lourdes na parang umikot ang buong silid. Napahawak siya sa kanyang lamesa. User 0987. OMG, ano daw? Sheriff? Gossip girl. Kinukumpis ka? Buyer ako. Teka, yung mga binili ko makukuha ko pa ba? Lux fanatic. Oh my God, Miss Lourdes, is this for real? User 1922. Nakamute, pero hindi naka-off ang video. Kita lahat.
Someone is recording this. Hindi, hindi maaari. Sigaw ni Imelda, sumusugod pa sulong. Walang hiya ang babaeng iyon. Plinano niya ito. Ma'am, wala po tayong magagawa. Ito po ang utos ng korte. Sabi ng sheriff, ipinapakita ang isang dokumento. Si Marco ay nagsalita sa wakas. Ang boses ay basag. Walang kasalanan si Isabela dito. Tayo ang may kasalanan. Pero hindi na nakikinig si Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kamera ng laptop na nakabukas pa rin. Nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon, ang kanyang perpektong makeup, ang kanyang kumikinang na damit, at ang kanyang nangiti na ngayon ay nanigas at nagmistulang isang maskara ng purong takot at kahihiyan. Nakikita niya ang libu-libong komento na dumadaloy na parang ilog sa screen, mas mabilis pa kaysa kanina. Mga salita ng pagkabigla, pangungutya, at chismis, ang kanyang empire, ang kanyang tagumpay, ang kanyang record-breaking sales. Lahat ay gumuho sa harap ng libu-libong tao, live. Ang huling imahe na nakita niya bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin ay ang dahan-dahang pag-upo ng kanyang ina sa sahig. Ang mukha ay puno ng pagkaunawa. Ang kapangyarihang hiniram nila, ang kapangyarihang ninakaw nila mula kay Isabela ay tapos na. Siningil na sila. At ang kabayaran ay ang kanilang dignidad. Biglang may umalingaw-ngaw na feedback mula sa speakers. Isang kamay, marahil sa pagmamadali, ang tumama sa laptop. At ang live stream ay naputol. Ang screen ay naging itim. Ang katahimikan pagkatapos ng live stream ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang dating masiglang mansyon ay naging isang malamig na libingan ng mga pangarap. Ang itim na screen ng laptop ni Lourdes ay parang isang lapida. Sumasalamin sa mga mukha nilang puno ng pagkabigla at pagkatalo. Sa mga sumunod na araw, ang video ng ang huling live stream ay kumalat na parang apoy. Naging viral ito. Ang pangalan ng mga Villanueva, na dati simbolo ng ambisyon sa maliit na mundo ng social media, ay naging katatawanan. Ang Lourdes Lux ay naging Lourdes Lugmok. Ang mga supplier ay nagsimulang maningil. Ang mga partner sa negosyo ay biglang hindi na matawagan. Ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama, na sinubukan niyang isalba sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, ay tuluyan ng bumagsak. Bangkarota. Sa gitna ng lahat ng ito, si Marco ay parang isang multo sa sarili niyang bahay. Pinapanood niya ang kanyang ina na nakaupo sa sala, tulala, tumatangging maniwala sa nangyari. Pinapanood niya si Lourdes na nagkukulong sa kwarto, umiiyak, sinisisi ang lahat maliban sa sarili. Kasalanan ito ni Isabela, kasalanan niya lahat. Iyon ang paulit-ulit na sigaw ni Lourdes. Ngunit alam ni Marco ang totoo. Isang hapon, naglakad siya papunta sa dating opisina ni Isabela. Ang studio na ngayon ay hubad at walang laman. Ang tanging natira ay ang mga bakas ng tornilyo sa pader kung saan dating nakasabit ang mga ilaw ni Lourdes. Naalala niya ang araw na pinaalis niya si Isabela sa silid na ito. Ang sakit sa mga mata nito, ang katahimikan nito, doon niya naunawaan. Hindi ang sigaw ni Isabela ang gumiba sa kanila, kundi ang katahimikan nito, ang marangal na katahimikan ng isang taong nagtakda ng hangganan, at ang sarili niyang katahimikan, ang duwag na katahimikan ng isang lalaking hindi nagawang ipagtanggol ang kanyang asawa. Iyon ang pumatay sa kanilang lahat. Kailangan niyang makita si Isabela. Hindi para humingi ng pangalawang pagkakataon, alam niyang wala na yon. Hindi para ayusin ang mga bagay-bagay, alam niyang huli na. Kailangan niya itong makita para sa isang bagay na mas mahalaga, ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, nalaman niya mula sa isang dating katrabaho ni Isabela kung saan matatagpuan ang bago nitong opisina. Isang maliit, ngunit modernong espasyo sa Ortigas. Nakatayo si Marco sa labas ng gusali, kinakabahan. Ang itsura niya ay malayo sa dating Marco Villanueva. Hindi siya nakapag-ahit.
Gusot ang kanyang damit at ang kanyang mga mata ay may malalim na bilog. Huminga siya ng malalim at pumasok. Nakita niya si Isabela sa pamamagitan ng isang glass wall. Nakikipag-usap sa dalawang batang babae. Tinuturuan sila sa isang whiteboard. Ang itsura nito ay iba. May liwanag sa kanyang mga mata. Isang kapayapaan na matagal nang nawala noong kasama pa niya ito. Mukha siyang masaya. Mukha siyang malaya. Nang makita siya ni Isabela, hindi ito nagulat. Nagpaalam ito sandali sa mga kausap at lumabas para harapin siya. Nagkita sila sa isang maliit na pantry. "Marco," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado, walang galit, walang sakit. Isang simpleng pagkilala. "Isa," sabi ni Marco. Ang lalamunan niya ay tila may bara. Kailangan kong humingi ng tawad." Tumingin lang si Isabela, naghihintay. Patawad sa lahat. Pagpapatuloy niya. Ang mga salita ay dumaloy na parang lason na kailangan niyang ilabas. Patawad dahil naging mahina ako. Patawad dahil pinabayaan kita. Patawad dahil sa bawat pagkakataong kailangan mong marinig ang boses ko para ipagtanggol ka. Nanatili akong tahimik. Ang pag-amin ay masakit, ngunit nagpapalaya. "At may isa pa," sabi ni Marco. Tinitingnan ng kanyang mga kamay. Ang mga kamay na gumawa ng pinakamalaki niyang kasalanan. "Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Ang pirma sa malaking loan sa Metrobank." Tumingin siya sa mga mata ni Isabela. "Ako ang pumirma noon, isa." Pag-amin niya, ang bawat salita ay isang suntok sa sarili niyang dangal. "Ako ang pumeke ng pirma mo. Nagnakaw ako sa'yo. Niloko kita sa pinakamasahol na paraan." Sa wakas, nasabi na niya. Ang pinakamasamang sikreto. Inaasahan ni Marco na magagalit si Isabela. Sisigawan siya. Susumbaatan. Ngunit wala. Nakita niya ang isang bahagyang pagtango. Isang pagkilala sa isang katotohanang matagal na nitong alam. Walang luha. Walang galit. Ang tanging nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na mas tumusok sa kanyang puso. Awa. Tumayo si Isabela. Senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Tapos na ang kanilang kabanata. Habang naglalakad ito palayo, huminto ito sandali sa may pinto. Hindi lumilingon. "Pinapatawad na kita, Marco," sabi nito. Ang boses ay sapat lang para marinig niya. "Hindi para sa'yo, kundi para sa akin." Paalam. At umalis na ito. Naiwan si Marco sa gitna ng pantry. Mag-isa. Kasama ang mga multo ng kanyang katahimikan at ang bigat ng isang paalam na panghabang buhay. 6 na buwan ang lumipas. Ang iskandalo ng mga Villanueva ay unti-unti nang humupa. Naging isa na lamang sa maraming chismis na nalimutan sa mabilis na pag-ikot ng mundo ng social media. Para sa karamihan, isa na lamang itong alaala. Para kay Isabela, ito ang pundasyon ng kanyang bagong simula. Ang kanyang consultancy firm na ngayon ay tinatawag na Cruz and Partners ay lumago ng higit pa sa kanyang mga inaasahan. Ngunit ang tagumpay niya ay hindi na nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa mga buhay na nababago niya. Nakatayo si Isabela sa harap ng isang silid na puno ng mga kababaihan sa isang community center sa Tondo. Lahat sila ay may iisang pangarap, ang magkaroon ng sariling negosyo. Ito ang unang batch ng mga benepisyaryo ng kanyang bagong proyekto, ang Hiraya Foundation, isang inisyatibo na nagbibigay ng microfinancing at financial literacy training para sa mga kababaihang nagnanais maging negosyante. Ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay sa'yo, kundi kinukuha mo, sabi ni Isabela sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng init at sinseridad. At ang unang hakbang sa pagkuha ng kapangyarihang yan ay ang pag-alam sa inyong sariling halaga. Huwag ninyong hayaan na may ibang taong magtakda
ng presyo ninyo. Hindi niya ikinuwento ang detalye ng kanyang nakaraan, ngunit ibinahagi niya ang mga aral na natutunan niya. Ang kahalagahan ng pagtatakda ng hangganan, ang tapang na humindi, at ang lakas na magsimulang muli. Pagkatapos ng seminar, nilapitan siya ng isang batang babae. Marahil ay nasa unang taon pa lamang sa kolehiyo. Mahigpit nitong hinawakan ng kamay ni Isabela. "Ma'am Cruz," sabi ng dalaga. Nangingilid ang luha sa mga mata. "Salamat po. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa pamilya ko na hindi ko na itutuloy ang kursong gusto nila para sa akin. Susundin ko na po ang pangarap kong magtayo ng sarili kong bake shop." Ngumiti si Isabela, isang tunay at malawak na ngiti. Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga. "Ikaw ang gumawa niyan, hindi ako," sabi niya. "Nasa loob mo na pala ang tapang. Kailangan mo lang hanapin." Kinahapunan, habang nasa biyahe papunta sa isang meeting kasama ang isang bagong investor, dumaan ang kanyang kotse sa pamilyar na mga kalye ng Makati. Habang papalapit sila sa dating subdivision, hindi niya napigilang tumingin. Naroon pa rin ito, ang malaki at modernong bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. May bago ng kotse sa garahe. May mga bagong halaman sa hardin. Isang bagong pamilya. Walang kirot. Walang panghihinayang. Ang tanging naramdaman niya ay isang tahimik na pasasalamat. Pasasalamat sa aral, pasasalamat sa paglaya. Ang bahay na yon ay hindi na isang simbolo ng sakit, kundi isang monumento ng kanyang katatagan. Isa na lamang itong gusali na dinaanan niya sa kanyang paglalakbay. Ilang minuto pa, huminto ang kotse sa harap ng kanyang destinasyon. Isang mataas na gusali na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bago niyang opisina. Pagpasok niya, ang kanyang mga empleyado ay bumati sa kanya ng may ngiti at paggalang. Dumiretso siya sa kanyang silid, isang maluwag na corner office na may mga glass wall. Tanaw ang buong cityscape. Ito ay mas maliit kaysa sa dati niyang mansyon, ngunit dito, pakiramdam niya ay mas malaki ang kanyang mundo. Huminto siya sa harap ng malaking bintana at pinanood ang pagmamadali ng syudad sa ibaba. Ang bawat sasakyan, ang bawat tao, ay may sariling kwento, sariling laban. At siya, si Isabela Cruz, ay isa na sa kanila. Hindi na isang anino sa likod ng pangalan ng iba. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang bagong investor, isang matandang babae na CEO ng isang malaking kumpanya. "Everything is ready. Welcome aboard, CEO Cruz." Napangiti si Isabela. Inilagay niya ang kanyang kamay sa salamin ng bintana, nararamdaman ng init ng araw. Ang kapangyarihan pala ay hindi na sa paghihiganti. Wala ito sa kayamanan o sa pagbagsak ng iba. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa katahimikan ng pagtanggap sa sarili, nasa lakas na bumangon mula sa pagkakadapa, at nasa kapayapaang dulot ng pag-alam kung sino ka talaga, nang walang kailangang patunayan kanino man. Huminga siya ng malalim. Inamoy ang hangin ng bagong simula. At sa harap ng kanyang bintana, sa ilalim ng sikat ng araw, handa na siyang harapin ang umaga.